dalawang kumag nitong si Senador Amy Marcos at saka itong si Ping Lacson, na ito yung naalala nyo yung dati na kafa-file pa lang ng candidacy, mga ilang araw lang tumiwalag na to sila, nagiging independente na to sila. Ngayon balik ulit sa kanilang home base dito kay Bongbong Marcos. Bagay, di ko naman talaga to talaga na magsulo talaga to sila, kasi ang nito kasi pera ang kanilang magiging basihan nito. Kung mayroon silang pera, pwede silang mag-ikot na mag-isa. Pero ito sila ni mga tauhan ni Bongbong Marcos, natural na aanib sila dito sa partido ni Bongbong Marcos, nitong Partido Federal, kasi siyempre makatipid ka may partido ka So hindi natin sigurado na kung sino talagang seryoso dyan sa mga sumasama dyan sa kay Bongbong Marcos, kasi nakikita naman natin kung sino-sino mga tao dyan Recycle yan, yung mga kandidato dyan na pagkasenador. So ito si Amy Marcos, napakasinungaling talaga nito, at saka si Ping Lacson. Ito si Ping Lacson, kailan ko lang to na i-vlog? Mga 2 o 3 vlog ko lang mula ngayon. Yun yung nagiging topic ko sila ni Drilon. Basta mga ganun. Na nakarang araw lang ko na i-vlog to na nasukang-suka dito sa sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ngayon, umanib ulit. Ang kapal ng mukha nitong mga to. Una dito kay Amy Marcos, noong time na yun na hindi na siya muna daw sasanib sa bawat partido. Magsulo na lang daw siya muna dito. Ito yung nilabas na yung interview niya, na balikan muna natin to siya. Bago po yan, paki-subscribe po ang YouTube channel ko. Inanunsyo ni Senador Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate para sa 2025 midterm elections. Kahit ibinilang na siya ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, na idineklara lang ng presidente noong Huwebes, September 26. Sa opisyal na pahayag, nagpasalamat ang presidential sister kay PBBM dahil sa pagsama sa kanya sa alyansa. Gayun din ang pagtatanggol ni Pangulong Marcos sa kanya sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan. Kasabay ng 35 taong pagkamatay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sinabi ng senadora na pinili niyang manindigan ng malay at matatag tulad ng kanyang ama. Dagdag pa ng mambabatas, wala anyang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Bukod dito, nais niyang huwag malagay sa alanganin ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at para hindi anya mag-alinlangan ang mga tunay niyang kaibigan. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Doon siya pangiting-ngiti pa pangiting-ngiti pa siya doon, na mas magustuhin pa lang daw niya na mag-isa. Independente nga ang gusto niya. So, eto ngayon, yung nandoon sila sa Ilocos noong nakarang araw, na ito yung campaign sorte. Doon sila nagsimula ng nito yung kampanya. Tapos kanina yata nasa Iloilo sila. Ito si Amy Marcos, di nga lang maintindihan to kasi nag-Ilocano ang salita niya. Yung dialect na lang ginagamit doon. Wala namang problema doon, pero sinungaling ka talaga, Amy Marcos. Napakasinungaling mo manang atin ang bayan daw to ni ipasok ko yung video. Tulong sa barangay, ang super ate ng Pilipinas, Senador Amy Marcos. Ngayon ba kamalim? Miss na miss ko na kayo. Welcome sa ating mga senatorial balls. Adlaak dito'y itangaaldaw, tapno dumawat manen titulong yo. Kasla kini lolo ko, Diputado Mariano, ni tatang ko, ni Apolacay, ti orig nga Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., kenda kami, ni ading ko, Presidente Bongbong Marcos Jr., ni Gobernador Matt, ni Cecil, ken ni Congressman Sandro, pagbalinay ako malmanen, nga agserbi kada tayo,
yay Senado manen. Gagangay laeng tigura ken apa. Iti pamilya, partido, politika, pati karuba. Napakapal naman ang mukha nitong mga to. Umpisa, gusto niya na mag-isa na lang, pero hindi pa niya matiis talaga. Matakin ba naman ang pinuhunan niya na ito nung ayaw niya na maano sa bawat isa, yung kabilang side, ayaw mag-umpugan daw yung, basta may mga ganun sinasabi siya. Now, ayaw ko yung mapahamak yung kaibigan daw niya si VP Sara. Ngayon, napaka-tindi ng kamandag mo, Amy Marcos. Grabe ka. Manggagamit ka nga naman talaga. Yun ang sinasabi na manggagamit ka. So, hindi ko to sabihin na manggagamit. Para sa akin, oo, nandun tayo sa manggagamit. Ang sabihin ko sa kanya nito, sobra kang plastic, lintik ka. Ay, nako, Amy. Isa pa. Ito. Ping Lacson. Dito tayo sa may interview niya dito kay Karen Davila na ito yung pinasok ko rin noong nakaraan. May tanong si Karen Davila nito na sinagot niya na oo. Pasok ko muna yung video. Hindi tatanggapin. Hindi dapat. Bakit ko tatanggapin? Hindi nga dapat. Noon nga mayroong pork barrel na hindi pa na-declare na ang constitutional. Bawat senador mayroong 200 million na hindi pa identified yung proyekto. Ano ito? Saka pa lang i-identify, lamsam yon. Noon pa lang, hindi na ako kumukuha. Ngayon pa ba? Di ba? So, anong masasabi ninyo kay Pangulong Marcos Jr. na hinayaan niya yun? Nag-veto nga siya, hindi pa tinanggal yun. Yung pagbibito, ito isang puna ko pa rin ito. No? Hindi mo na kailangang i-veto yung unprogrammed fund. Kasi standby lang yan. Tapos, built-in na yung veto power ng presidente sa unprogrammed. Kasi only the president may authorize the release ng pondo subject to 3 conditions yung nabi ko kanina. Bakit ibibito mo yung built-in na yung cosmetic lang yun? Bali wala yung veto. Ang ina-expect kong ibibito niya yung most of the 288 billion pesos na in-insert ng mga kongresista at saka mga senador. Remember yung budget ng DPWH, I think nasa less than ng budget ng DepEd, ng education sector, 200, I think 913. Yun ang nangyari. So, ako kasi nung... Pero palagay nyo, bakit hindi pa vinito ni Pangulong Marcos Jr. ang AKAP? Ba't niya hinayaan yun kung pork yun? Hindi ko alam kung ano explanation doon. Pero... Ano ba yun? Pamumulitika yun? Ano yun? Hindi. Nakikinig siyempre siya kung ano yung i-advise ng kanyang economic managers, yung DBCC, Development Budget Coordinating Committee or Council. So, yun ang magbibigay sa kanyang advice. Ito pwedeng ibito, ito hindi. Hindi naman alam lahat ng presidente. Maski sinong presidente, hindi naman niya makakabi sa lahat yan. Now, some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree? Yes, I will agree. Why? Mangled nga beyond recognition. Mismo si President Marcos nagsabi, hindi na namin makilala yung NEP dito sa budget na pinasa ng Kongreso. Oo daw, di ba? Napaka-corrupt tong na to, administrasyon na to. Nag-oo siya. Kung ikaw pa, mayroon kang delikadisa, ito sa administrasyon na to, mag-ano ka na, magnilay-nilay ka na, Ping. Ito si Ping Lacson naman, dati kang PNP chief, pero sa ngayon, ang baba ng tingin ko sa'yo. Hindi ko naman bakit ka sumama dyan? Ang ko lang dito, dapat kayo may mga isang salita. Imbis na yung mga tao kasi sa inyo maniniwala na, hindi na tuloy maniniwala dahil kayo mismo ang nagbago sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga sinasabi. Butbuton mo. Bakakon mo. Yan ang mga salitang Cebuano. Kayo yung yawa. Kasi sinungaling talaga. Pasok ko yung video na nandun siya sa Ilocos nung nagsorte siya. Grabe pang bubulan ito sa dito kay Bongbong Marcos, kay Birsamin, at saka sino pa yung isa nitong tingnan niyo yung mamaya yung video. Pasok ko muna. Naimbag nga aldaw kadak tayo, amin. Apo. Bago ang lahat ay nais ko munang bigyang galang at pasalamatan ang ating Pangulong Bongbong Marcos
sa mainit na pagtanggap ng kanyang kalalawigan dito sa Ilocos Norte. Palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. Tuwing madadalaw ako dito sa Ilocos Norte o saan mang bahagi ng Ilocos Region, tatlong natatanging katangian ng Ilocano ang agad sumasagi sa aking isipan. Masinop, masipag, matapat. Ang Ilocano ay likas na masinop para masigurado ang kinabukasan ng kanyang mga anak at mga apo. Ang Ilocano ay masipag upang matiyak na may tataguyod ng matiwasay ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, ang Ilocano ay matapat. Subalit, ang Ilocos Norte ay nananatiling matapat na tinataguyod at tumatangkilik sa pamilya Marcos. Fast forward, nung napanood namin sa telebisyon na umaalis na ang pamilya Marcos papuntang Hawaii. Noong ko lang po nakita si Colonel Abadilla, sa kauna-unang pagkataon ay humagulgol na parang bata. At ang sinabi niya sa amin, umalis na ang ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, tayo ay maghihiwa-hiwalay na. Hindi ko kayo pipigilan kung saang unit kayo ma-assign, subalit ako mananatili na hindi ako tatanggap ng maski anong assignment sa Armed Forces. Ganon niya ang kanyang ginawa hanggang sa lumipas sa mga 10 taon, siya po ay na-ambush at napatay siguro na mga nakalaban na rin namin noong panahon na kami nanunungkulan sa PC Metrocom. Ako man po, pagkatapos ng 6 na buwan, nalagay sa floating status. Kami po yung nataguriang mga Marcos loyalist. At pagkatapos ng 6 na buwan, ako po ay pinatawag ni PC Chief Renato de Villa. At ako binigyan ng assignment and then hanggang sa uminog ng aking karir, hanggang sa naging Chief PNP po ako. Sa Malacanang po may 3 prominenteng Ilocano na kumakatawan sa 3 M. Juan Ponce Enrile, Presidential Legal Counsel, masinop. Ang masipag, Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi ako nagtataka dahil matagal ko na siyang kakilala mula pa ng Quezon City RTC Judge. Hindi ako nagtataka na naging Chief Justice siya at ngayon Executive Secretary, nakatulong ni Presidente Marcos sa kanyang tungkulin sa Malacanang. At ang pangatlo at pinaka-prominenteng Ilocano sa Malacanang, ang matapat. Matapat sa tungkulin, matapat sa bayan, matapat sa bansang Pilipinas. Mga video na yon sa 2 tao na to na hindi ko talaga to sila masikmura. Yun ang ibig kong sabihin. Grabe ka sinungaling. Ito si Ping Lacson. Ang yabang niya pa na mayroon din sa mga budget noon na siya mismo humaharang, siya mismo ang pinag-aralan talaga ng husto niya, nagbubuhat ka rin ng sarili mong bangko Alam nyo, huwag na kayo magbuhat ng sariling bangko. Kung ano talaga nagawa nyo, nakikita namin mga taong bayan yan. Hindi nyo na kailangan yan ng kung ano-ano pang sasabihin nyo dyan sa mga interview nyo. Kagaya nitong pinapakilala pang si Amy Marcos na siya daw dito sa mga barangay na sa mga barangay election na siya yung author dyan na parang may term limit. Siya yung author dyan. Huwag niyo yung dalhin dyan. Kaya nga nandyan kayo, binuto kayo ng tambayan, huwag na kayong pagkakandidato, huwag niyo yung dadalhin nyo. Parehas lang kayo ni Tolentino Ito si Tolentino, ganoon din Si Francis Tolentino, ganoon din. Kung ano nagawa nyo sa Senado, huwag nyo nang buhatin niya pag nag-interview ka. Ito yung nagawa ko, ito. Parang ipagmumukha sa aming mga butante, pagmumukha sa aming mga Pilipino na may nagawa talaga kayo. Hindi na kailangan yan. Yan ang anuhin nyo. Bitbitin nyo yan pag may mga interview. Bitbitin nyo yan kung saan kayo pumunta sa mga sorte nyo. Huwag nyo ipagyabang. Natural, nandyan kayo. Nag-apply ka na trabaho sa taong bayan sa amin. So magtrabaho kayo. Huwag nyo ibida yan. Alangan naman. Halimbawa ako, nagtrabaho ako, Tapos, pag mag-apply ako sa iba, ito yung sasabihin ko. Pag mag-apply ako panibago sa amo ko. Halimbawa kasi,
tuwing ano kayo, nag-a-apply ka ng ano ng pagka-senador. Nagiging senador kayo, tapos hindi ko alam kung talagang gumagawa ba kanya ng husto kasi ang mga taong bayan ngayon hindi naman lumuwag talaga ang buhay dahil yan ang sinasabi niyo, pag nandyan kayo, luluwag ang buhay ng mga taong Pilipino. Wala naman ako nakikita nagbago. Tulad ko, nagiging OFW ako na ilang taon pero wala akong nakita na gusto ko na umuwi ng Pilipinas kasi lumuwag ang buhay ng mga Pilipino. Wala akong nakita. Sa ngayon, itong administrasyon na to, sobrang hirap. Kaya ang mga tao, ibang bansa na lang pupunta. Kaysa magtiis ka dito sa sweldo sa atin na ang mahal ng bilihin. Tutuusin yung bilihin sa Pilipinas, i-compare ito sa ibang bansa, mas mahal tayo. Lalo nung nagbakasyon ako sa nung nakarang taon, ang mahal dito. Kinukumpare ko yung mga bilihin dito sa ibang bansa at saka yung dyan sa Pilipinas, mga gulay-gulay lang. Napakamahal ang Pilipinas. Kung ano nangyari dito? Yumaman ba ang Pilipinas? Bakit tumaas ang mga bilihin dito? Kasi depende yan sa mga pamumuhay ng bansa. Pero pamumuhay ng bansa, makikita natin maraming squatter. Marami nakatira sa mga kalye-kalye, marami nakatira sa mga syudad na walang mga bahay. Mga homeless. Makikita nyo yan pag mag-ikot kayo sa sa Maynila o saan banda, kahit nga sa probinsya, bandang Cavite, nandun ako nakatira. Makikita mo yung mga maraming mga homeless. So sabi ko, ang mahal. Grabe, gulay lang bilhin mo, napakamahal. Presyuhan ka ng ganito. So sabi ko, grabe naman, sabi ko dito. Wala na bang nagsusupply ng mga gulay talaga? O kulang talaga to sa atensyon sa gobyerno? Tama nga, walang atensyon sa gobyerno. Kasi mahilig kayo magpabida. Huwag kayong magpabida. Kung anong ginawa nyo dyan sa Senado, obligasyon nyo yan magtrabaho. Obligasyon nyo gumawa ng batas. Obligasyon nyo yan titingnan yung mga tao. Kasi kayo mismo dyan nag-apply Dapat ibida nyo yan. Nakapakapal ng mga mukha ninyo, Ping at saka itong si Amy Marcos. Di ba kayo na tinamaan ng kidlat para matauhan kayo? Para makuryente kayo minsan? So itong dalawa na to, markado na kayo. Hindi talaga kayo makakatikim ng buto. Yun lang ho.